Matapos ang isang malakas na ulan na bumalot sa buong mundo. Kinain ng mga zombie ang mundo. Nagpupumiglas ang mga tao sa takot. Walang nakikitang pag-asa. May mga taong matatag ang loob. Nakakontak sila sa kumpanyang Tiandao. At ako ang napiling pag-asa ng kumpanyang Tiandao. Trabaho ko ang dalhin ang mga kliyente sa pagkaligtas sa katapusan. Ah! Panaginip na naman ito. Pinatay ng mga zombie ang lahat ng tao. 2 araw na lang bago dumating ang wakas sa panaginip. Talaga bang lilitaw ang lalaking iyon sa panaginip? Kahit ano paman. Hindi ako pwedeng maghintay na lang mamatay. Kunin ko muna ang mga nabiling gamit. Ikaw ba yan? Totoo ka pala. Ibig sabihin, totoo rin ang katapusan. Mamamatay tayong lahat. Tahimik lang, lakad tayo. Ang pangalan ko ay Sujin. Ang palayaw ko ay Hauje. Ako, mula sa planeta D87, narito para tulungan kayong malampasan ang katapusan. Simula ngayon, mag-asal tayong magpinsan sa paningin ng iba. Tawagin mo akong kuya. Naintindihan mo ba, kuya, alien ka pala talaga. Hindi ba pwede mong gamitin ang spaceship para dalhin kami? Wala na, bumagsak ang spaceship ng kuya. Kaya hindi maaari. Sige, 3 araw na lang, darating na ang apocalypse. Hindi sapat ang gamit na ito. Alam mo ba kung saan nakatago ang sikreto ng pera ng tatay mo? Kunin mo para kay kuya. Magagamit ko yan. Eto na. Kapag dumating na ang apokalipse, tubig ang unang madidisgrasya. Sana maraming pera ang tatay mo. Makadagdag ng madaming tubig. Kuya, nahanap ko na ang pera. Bilisan mo, hindi ka naman nahuli, di ba? Huwag kang mag-alala, habang tulog sila ako kumuha. Tay, sino ka? Anong gagawin mo sa anak ko? Ako ang direktor ng National Supernatural Intervention Bureau, Sujin. Private second class view. Kailangan ka ng bansa. Huwag mo akong bulahin. Nagkalat na ang gaya mong tao. Natutulala sa best friend ko. Gumagawa ng kababuyan. Tigilan mo ang kabastusan mo, matanda. Nasa papel ang info ko, tingnan mo na lang. Para sa isang mundong atrasado ng 30 taon sa teknolohiya. Masyadong advanced ang smartphone. Agad silang nabigla. Direktor Su, sorry kung naging bastos ako. Pero sobrang hindi ka panipaniwala ang sinasabi mong katapusan. Nakita mo na yung nasa taas. Ganito rin ang hula ng sibilisasyong Maya. Gumawa nga kami ng video. Pero kahit isang video, hindi kayang kumbinsihin ang buong bansa para ibigay ang resources sa Bureau. Tatanungin mo siguro bakit ikaw ang pinili ko, tama ba? Simple lang. Anak mo ang sinasabing tagapagligtas ng hula ng Maya. At ang katapusan ay magsisimula na mamayang gabi. Bukas makikita mo na ang hitsura ng mga zombie. Ang bilis naman. Sabi sa panaginip may 2 araw pa dapat. Panaginip lang naman yun. Normal lang mapalayo ng konti ang detalye. Wala rin silbi pag-usapan pa. May naipong gamit na ako. Sumama ka, maghanda tayo. Kuya, kahit dumating na ang katapusan. Parang sobra naman kung papatibayin ang pinto nila. Pag may outbreak ng zombie, mabibiktima ng virus ng ulan ang tubig. Kami lang dito ang pwedeng mabuhay. Hindi tiyak ang takbo ng impeksyon. Ikaw ang pipili, sila o mga magulang mo. Gets ko na, kuya. Ako ang hindi pa handa. Pupuntahan ko ang mga water valve para isara. Sige, ikaw at si Direktor magsama, ako na bahala dito. Hindi pa natin alam kung may infected na. Lalabas ka pa rin. Delikado ka mag-isa. Nasiel ko na lahat ng pinto dito. Bakit hindi pa bumabalik si Fuhu? Nadala sa peligro si tatay ko. Tingnan natin. Grabe, sobrang lupit ng matandang ito. Tinulak niya ako pababa. Yun yung guard sa baba, si Chengdu. Totoo nga. Anong nangyari, Laofu? Pagkalabas ko after kong isara ang tubig, hindi bukas ang ilaw ng batang ito. Nandiyajack ng medyas sa hallway. Weirdo, hindi, nagro-roving ako. Itong medyas, walang may gusto. Ako lang tumulong, ikaw pa nga ang kahina-hinala. Tanghali na, saan ka pupunta sa control room? Dakpin yan. Pumasok ka na, weirdo. Palabasin niyo ako dito. Nilalabag niyo batas, alam niyo ba? Pagbuhay pa siya bukas, bigyan ng pagkain at paalisin. Nagsimula na ang katapusan. Pangmadali ang abiso, isang malakas na ulan sa buong mundo. Manatili sa bahay ang lahat ng mamamayan. Huwag lumabas. Iwasang magtipon sa ulan. Hahaha. Nagsimula na ang zombification. Hindi pa nabasag ang bintana ng pamilya Kingday. Mababasag ng ibon ang bintana.
Anong nangyari kay Direktor Su, kuya? Ayos naman si Direktor Su. Sino ang nagharang ng bintana? Ako yon, nakita kong maulan sa labas. Naisip ko ang sinabi mo, kaya agad ko siyang hinarangan. Ayos, matalino. Ano ba yan, lumilindol? Tapos na ba? Bakit may bago na namang nangyayari? Yan ang weather weapon. Hankyong missile. Bakit pinapaputok sa sariling syudad? Hindi ito na clear bomb. May pag-asa pa tayo, boss. Mas pahirap ito kaysa sa nuclear bomb. Pag pumutok ang weather weapon, bukod sa bagyo at kidlat na sumisira, magdudulot pa ng 60 degree na lamig. Kahit tumaas muli ang temperatura, magpapatuloy pa rin ng 10 araw ang 30 degrees. Manatili kayo sa bahay, huwag lumabas. Ilabas lahat ng makakapal na damit at kumot. Saan ka pupunta, Direktor? Titignan ko kung nagyelo na ang tubig. Pangmadali ang abiso, tumigil na ang operasyon ng mga kagawaran ng bansa. Lahat maghanda sa sarili. Huwag kayong maniwala. Ano yung ingay na yun? Huwag tatalon, huwag. Tumigil ka, tigil kayong lahat. Nasaan ang mga tao ng kumpanya? Normal lang ako, tao lang. Gusto ko lang magkatrabaho. Sa ganitong sitwasyon, paano kita ililigtas? Anong gagawin ko? May lagnat si mama, grabe na. Mabibingit sa panganib ito. Tay, may gamot pa ba tayo sa lagnat? Mag-iisip ako ng paraan. Hay! Lalabas ako para bumili ng gamot. Huwag niyo akong pigilan. Paalisin niyo ako. Hey! King Dae, alam mo bang sobrang grabe na ang lagay, huwag nang makulit. Huwag kang aalis. Hanapan kita ng paraan, anak. Tulog na si mama at papa. Saan ka pupunta? CR lang. May gamot si kuya. Tatanungin ko siya. Kuya, nandyan ka ba? Kuya, nasa bahay ka ba? Kuya. Kuya, Aash. Kuya. Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito si kuya. Kuya, may sakit si mama. Walang gamot sa bahay. Walang problema, gagawa ni kuya ng paraan. Salamat, boss. Napaka-timely ng gamot na ito. Kung hindi dahil kay direktor na ibinalik ka, hindi ko malalaman na tumakas ka, King Dai. Nag-aalala lang siya kay ate. Sige, Lao Fiu, asan ang listahan ng mga eksperto? Palalayain ko ang mga taong kailangan. Mag-ingat kayo lahat. Mauna na ako. Sabi ni Lao Fu lahat ng nasa listahan kilala niya. Sana buhay pa silang lahat. Nasa listahan din pala si Chengdu. Sino? Yung mga nasa loob. Makinig ka, palalayain kita. Pero siguruhin mo nang hindi ka infected. Ayos, wala akong problema, bilisan mo buksan.
Ikaw pala ang nagharang ng pinto. Tay, may paliwanag ako. Sige na lang, tama naman ginawa mo. Pero wala nang pag-asa. Pumasok ka na. Bakit wala nang pag-asa? Eksperto ako sa mga space weapon, pati doktor sa medisina. Ganitong mabilis ang virus, damay tao at hayop. Napakabilis ang epekto ng virus. Hindi na kaya ng science ipaliwanag ito. Supernatural na ang lakas na ito. Alam niyo na pala tungkol doon, kaya diretso na ako. Ako ay direktor ng National Supernatural Intervention Bureau, Sujin. Haha, wag mo akong patawanin. Dekada ako sa Science Academy. Walang ganong department. Mas mabuti pa, sabihin mong alien ka. May pagsubok ang bansa, lahat tayo may responsibilidad. Alam ko ang sitwasyon ngayon, pero lahat sumusuko na. Ayaw na muling buing muli ang mundo. Ayusin na lang, tumalo na lang at maging pagkain ng zombie. Uy, may tapang ka rin. Sige, bibigyan kita ng sansa. Pero dapat qualified ka para tumulong sa akin. Kung wala kang kwenta, mas mabuti pang barilin na lang kita ngayon. Linisin mo muna ang mga zombie sa baba, saka ka lumapit sa akin. Paano gamitin itong baril? Akala ko astig ka pala. Halika, tuturuan kita. Hintayin mo ako sa bahay. Mamaya dadalhan kita ng sample. Lumayas ka. Ang lamig, parang yelo na ito. Saan mo kinukuha yung lakas mo? Ang dami nito. Hindi pwedeng labanan ng diretsyo. Kailangan ko silang iligaw. Patumbahin isa-isa. Unlimited bala ang baril ng kumpanya, pero kailangan ng 5 minuto na reload. Matapos ko rin linisin lahat. Kukuha ako ng zombie para kay Loloson. Susunod, magiging magulo na. Iiwas ka ba? Hindi na. CJ, ano ito? Buhay pa pala ito. Hindi ito siyensya. Upo ka, titingnan kita. Saan napunta ang bagay na iyon? Sujayan, tangina huwag mo akong takutin. Kuya, gising ka na. Anong pakiramdam mo? Ayos lang ako, parang may nabago sa katawan ko. Hindi ko alam kung mabuti o masama. Mauna na kayo. Kung ayos lang, hahanapin ko kayo bukas. Ingat ka, boss. Ayos. Anong nangyayari? Bakit parang mas malakas pa ako ngayon? Hindi ko na nararamdaman ang lamig. Hahaha, totoo, hindi malamig. Hahaha, parang may power na ako. Sa lakas na ito, baka mapuksa ko pa ang mga zombie. Hahaha, may kakayahan na talaga ako. Talong galing ikawalo palapag walang sugat. Sakto ang dating mo. Mas maganda pa ito kaysa baril. Hindi pa ito ang pinakamalakas ko. Mas malakas na ako ngayon. Pero bumagal at nabawasan ang liksi ko. Hahaha, ang lakas nito. Liwanag at dilim magkasama. Lakas at bilis, parehong malakas. Ano yung rustong ang laki? Medyo mayabang ako kanina. Muntik na akong maambush. Mamatay ka na.
Panahon na para mag-iba ang mundo. Tanga ka oh, ang sakit ng kalmot ng patay na pusang to. Balik na tayo. Ako na mag-dissect, pampatibay ng loob. Tingnan ko rin kung may bola ng laman. May natukoy na kakaibang mutasyon. Ibebenta ba kay Chandao Duty Unlimited Inc? Buti na lang andyan pa ang company. Hindi ako iniwan, ibebenta ko na. Yes, paano ba? Di ba dapat sabihin mo paano ibenta? Parang company issue dito, katulad ng pilak na baril. Kailangan bang ipasok dito? Matagumpay ang transaksyon. May supply na pinalabas. Ayos na. Emergency plug. Ilagay sa tamang lugar. Pag nasugatan, pwedeng gumaling agad. Why company? Mapagkakatiwalaan ba kita? Binigyan mo lang ako ng bakal na plug. Niloloko mo ba ako? Arsh, nakakainis. Mamamatay na lang ako. Tatalon ako kahit kainin ng zombie, di ko gagamitin. Ang bagay na ito. Gamot ba talaga ito? Itatabi ko para kay Fuking. Matutulog muna ako. Bukas hanapin ko pa ang mga nasa listahan. Tulong. Layo kayo. Kung hindi, babarilin ko kayo. Patayin na siya agad. Uminom siya ng ulan at naging halimaw. Kinain niya mga kasama natin. Kalokohan, ikaw ang halimaw. Nakita ko lahat. Sabi mo hugasan ang puwet. Ipasok sa banyo at doon kainin. Walang dapat pagtalunan. Alam ko na kung sino ang halimaw. Hindi malinaw. Wala nang mabubuhay lahat. Kuya, bakit mo pinatay sila lahat? Kindae, bakit ka bumaba? Sabi ko huwag kang gumala. Kuya, hindi siya pumatay ng walang dahilan. Komplikado ang sitwasyon. Balik ka muna at sabihin mo kay Lolo Sun. Sabihin mong bumaba agad siya. May kailangan akong sabihin sa kanya. Yung 2 bangkay sa 302, ineksamin ko. Peke pala silang mutants. Maliban sa pagdisek, hindi mo talaga makikilala. Ayon sa'yo, sila pala ang tinatawag na great men. Kung gusto nating bumuo ng lipunan ulit, kailangan ng tao. Pero kung di makikilala ang mutants, boss, wala na bang ibang paraan? Sa ngayon, base sa research ni Lolo Son, maliban sa pagdisek, kailangan buksan ang loob ng katawan. Wala na talagang iba pa. Kakalabas ko lang. Tapos kailangan nating labanan si Great Man? Mas buti pa labanan na lang zombie. May malaki pa tayong problema ngayon. Narinig niyo ba yung broadcast kanina? Sabi sa huli, kanya-kanya tayo. Sabi huwag daw tayo. Ano nga bang di dapat paniwalaan? Ibig mong sabihin. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na ibig sabihin noon. Huwag magtiwala sa iba. Yung Miss Celeste, si Great Man nagpadala nun. Ang bilis nilang nakuha ang taas na pwesto. Ngayon, ang tanong, ilang great men na nga ba ang meron? Baka may great man din sa tabi natin. Kuya, lahat tayo. May pag-asa pa ba ang tao? Lolo Son, ano ang pagkakaiba ng great man at tao? Nagbago ang loob ng katawan ng great man. May bola ng laman sa puso nila. Pero maliban sa pagdisek, hindi malalaman sa itsura. Paano naman sa kilos nila? Di ko pa nakita. Sa resulta ng pagdisek, nag-deteriorate yung utak ng great man. Wala silang kontrol sa pagnanasa. Malakas ang pagnanasa na pumatay. Gagawin nila agad kung may pagkakataon. May naisip na akong paraan. Sama kayo sa akin. Gamitin natin buhay na daga para mahuli. Dalhin ang supplies at daga sa bahay ng survivor. Kung sinong kakain ng daga, siya si Great Man. Ayos, ang galing mo talaga. Ayos ang paraang iyan. Lagyan ng sodium fluorescein yung daga. Makikita agad kung sino ang kumain. Kuya, sapat ba ang daga? At sa lamig na ganito, baka patay na lahat ng daga. Saan tayo kukuha at baka mutante na rin ang daga dahil sa ulan? Paano kung makakagat ang tao? Hindi tama. Kulang na ang daga. Isa na lang ang nawala. Maliit ang daga. Kapag nagmutate, madaling makahawa. Baka mahawa ang tao. Kasalanan ko. Hindi ko nabantayan ang hawla. Chengdu, hawakan mo ang mga armas. Sumama ka sa iba sa storage room, huwag aalis.
Ako at si Lolo ang hahanap. Kapag hindi nahanap ang daga, wala na tayong tulog pagkatapos. Wala kayong nakita. Tulong, patayin siya agad. May nangyari. Ano nangyari? Medyo kakaiba ang mata ng daga na ito. Sa tingin ko may problema. Tinusok ko siya gamit tusok para siguro lang. Bigla siyang nagkaganon. Wala kang magawa, tinusok mo pa. Walang dahilan para saktan siya. Sige na, tama na. Ayos na, hindi naman nawala yung daga, tuloy pa rin plano. Ipagpatuloy natin. Makakakuha ng bagong daga sa Medical University. May generator pa doon, pati aircon sa laboratorio. Maraming daga roon, buhay pa sigurado. Nasa hawla lahat doon. Hindi basta mahahawa ng ulan. Gagawa ako ng maliit na operasyon. Matiyak ko kung mutate na o hindi. Boss, grabe ang sakit sa puso ni Lolo Son. Wala nang gamot ngayon. Delikado ang kalagayan niya. Kailangan nating maghanap ng gamot. Hindi natin pwedeng mawala si Lolo Son. Gets, alis tayo bukas. Bibigyan ko kayo ni Chengdu ng kakayahan. May risk paggising ng power. Siguraduhin yung desidido kayo. Kung ayos na, simulan na natin. Kayang-kaya nating magka-ability. Sulit ang panganib. Uy, ang init pa. Ang sarap sa kamay. Parang magic ball. Ah! Te, huwag kang mag-alala. Ayos lang sila. Hintayin lang sila magising. Pakiramdam nyo. Ano naging kakayahan nyo? Akin, nagiging matibay ang katawan ko. Sa akin, apoy. Haha, may power na rin ako. Mahinga ng maayos ngayon. Bukas ng umaga, alis tayo. Kuya, mag-iingat kayo. Walang problema, babalik agad kami. Ah, pinakamalaking botika dito sa paligid. Punta tayo para hanapan ng gamot si Lolo Son. Nahanap ko na gamot ni Lolo Son. Boss, tingnan mo ito. Tulong. May survivor pa. Tara, tingnan natin. Tulungan niyo ako. Boss, isama niyo siya pa uwi. Kahit isa lang, dagdag naman power. Boss, anong ginagawa mo? Ngayon, parang lahat ay bayani. Wala tayong oras isa-isang kilalanin. At iniisip mo na normal lang siya. Gamitin ang utak mo. Yung bangkay sa tabi, nagagal na. Bakit siya okay pa? Tama nga. Bayani pala siya. Naintindihan ko na. Ako ang hindi nakaisip kanina. Buti na lang, ang galing mo, Direktor. Grabe, ilang tahi kaya sa kagat-ngipin na yan. Direktor, mamatay ka. Ang bilis ng mangkok na to. Hindi kami makahit. Lao Fiu, huwag kang gagalaw. Hindi ko natama ang aim. Tanga ka, shotgun yan. Isang putok, pati ako patay. Lao Fiu, labas tayo, magpaaraw. Director. Bilisan, labas na. Nako, nasira lahat ng laruan ko. Buhay ulit, mga laruan ko. Hanapin ang sumira sa laruan ko. Sigurado, masustansya siya. Ayos lang, gutom din kami. Ganyan na si Direktor. Dali, balikin para gamutin. Walang silbi magpaaraw kundi mabaho. Yan ang sinabi ni Direktor bago siya mawala ng malay. May silbi yan. Direktor, gising ka na. Kamusta ka na? Buti na lang, araw ngayon. Malakas ang paghilom ng liwanag form ko. Pag hindi, mahirap ang sugat na to. Nasaan na yung bangkay? Di ko alam. Naku, tumalon si Direktor.
Direktor, hanapin sa baba. Direktor, ayos ka lang. Nabigla ako. Direktor, anong nangyayari sa'yo? Iisip kong kunin ang meatball ng monster para magising ang kapangyarihan ng lahat. Pero nawala na lahat ng bangkay. Hindi kakainin ng zombie ang ibang zombie. Tiyak na tinangay siya ng bayani. Grabe, ganito na ang evolution niya. Dapat tapusin agad ang mission. Uwi, sabihin kay Sun Lao. Anong nangyayari? Bakit ang daming zombie? Welcome po, mga boss, sa inspeksyon ng aming paaralan. Grabe laki nito. Umuulan, lahat ng paaralan lumabas para mag-meeting. Sinong tanga ang nagpa-meeting sa ulan? Sana patay na siya. Kung hindi, tatawanan ko siya ng literal. Direktor, kalma ka lang. Hanapan natin ang paraan makapasok. Umakyat sa pader, mag-ingat. Dapat wag maingay, baka magising ang zombie. Malapit na sa zombie, hinaan ang boses. Tulungan niyo ako, nandito ako. Tulungan niyo ako ang prinsipal. Dali, saklolohan niyo ako. Tumahimik ka. Naku, meeting sa ulan, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Takbo, takbo, bilisan ang takbo. Ah, Director. Sa harap may zombie din. Chengdu, magpakasipag ka. Humawak ng mahigpit, boss. Huwag ka na magpabilis. Ang galing mo, Chengdu. Yung mabilis, siguradong mga varsity iyon. Lao Fiu, labas ang gasolina at alkohol na nakuha. Nailabas ko na. Chengdu, sindihan mo sila. Walang silbi. Chengdu, tuloy lang. Direktor, huwag sayangin ang gasolina at alkohol. Tuloy lang. Direktor, may telekinesis ka. Wala akong telekinesis. Nahulog lang ang pants ng zombie. Ang apoy para matunaw ang yelo sa damit. Grabe, Direktor, ang talino mo. Naku, siya. Nagtataas ng pants. Bilis alis na. Naabutan na tayo ng zombie. Lao Fiu, Chengdu. Ayos lang ba kayo? Ayos lang, boss. Hindi lang nagtaas ng pants. Marunong na rin mag-obserba. Galit na sa akin ang zombie. Bilisan niyo ang takbo. Ako ang magpapalayo sa kanya. Kung siya mahuli, patay tayong lahat ngayon. Ito, Director. Huwag na magsalita, sundan si Direktor. Zombie na to marunong magprotekta ng vital organs. Akala ko kaya ko pa. Isang attack, ganyan na itsura ko. Ilang araw pa lang, ganito na zombie, ang hirap.
Kunin muna ang meatball. Kailangan makahanap ng lugar para maghilom. Hihi, nahanap ko na ang sumira sa laruan ko. Ang dami ng sugat ko, nagkaka-hallucination na. Hindi na araw ngayon. Sa dami ng sugat, imposible maghilom. Subukan ko kung lalakas pa ulit sa meatball. Pero paano kung magka-mutation? Mahina ang power ni Chengdu at Fu Fu. Para mabuhay ngayon, at labanan ang mas malakas na zombie. Kailangan kong sumugal. Ah, patay. Patayin. Solo. Malapit nang magtatlo dyan. Wala pa si Xiaosu. Baka may nangyari sa daan. Ayos lang, anak. Ang galing ni boss. Walang problema. Pero si kuya, harapin ang zombie wave. May mutant zombie pa. Ano tingin nyo? Baka nasira si direktor ng FA teacher. Hindi, si kuya prom siya. Tumahimik ka. Kahit mamatay ka, direktor safe. Nag-aalala lang sa direktor. Paghandaan mawala si Xiaosu. Bukas, hanapin natin siya. Kahit bangkay, hanapin pa rin. Uy, nandito lahat. Kuya. Sa wakas, bumalik ka. Direktor, saan ka nagpunta? Sobrang nag-alala ang lahat sa'yo. Pinatay ang mutant zombie. Natagal lang ng konti. Kumuha rin ng gamit at hot weapons. Grabe. Assault rifle. Buhay pa ba ang mga daga? Dapat mag-ingat kung may mutant sa loob. Haha, relax. Kaka-check ko lang, microsurgery per rat. Okay lahat. Dinala na ni Chengdu ang mga daga sa survivors. Okay na. Sakto, nandito lahat. May sasabihin ako, kapag nahanap ang mga bayani, dadalhin natin ang survivor sa military base. Gagawa ng heavy firepower team. Gisingin ang kapangyarihan ng lahat. Magpahinga muna lahat. Bukas, si Fu Hu at Chengdu sasama sa akin sa survivors. Simulan na, search isa-isa. Naku. Kahit nakakulong, nagmumutate. Paano pa mabubuhay ang tao? Sabihan si Fu Fu at Chengdu mag-ingat, huwag ipahamak ng zombie. Magstay ka muna sa loob, hapon kukunin ka namin. Okay lang, promise, di ako aalis. Director. Director, ano nangyari? May kumain ng daga. Nahanap din. Dalhin mo ako dun, bilis. Mukha talaga siyang normal na tao. Matanda, uunahin kitang kainin. Anong klase nila lang to? Lolo Son, tumakbo ka. Ikaw ay isang dakilang tao. Sabihin, bakit gusto mong kumain ng tao? Gutom lang kaya kain. Walang dahilan. Leche ka. Gutom lang kaya kain. Bad trip ako kaya naglalaban. Haha. Kahit patayin niyo ako, wala ring silbi. Ang dami kong kasama dito. Kayong mga mababang uri ng tao, ubusin ko rin kayo balang araw. Wala nang tanungan. Parang zombie na may talino ng tao. Yung utak niya, binago ng kakaibang lakas. Naiintindihan ko na. Phew, ayusin na. Kapag may natirang dakilang tao, barilin agad. Chief, lahat ng survivor nasuri na. 3 dakilang tao ang pinatay. Yung mahigit 200 pa ay tao lahat. Mas marami pala kaysa akala ko.
Linis na ang mga dakilang tao. Susunod, bubuo tayo ng grupo. Bigyan ng armas lahat. Bukas, general meeting tayo. Sage, Chief, susunod kami sa'yo. King Dae, gigisingin ko ang iyong kapangyarihan. Gusto mo ba? Kuya, ayokong maging pabigat. Kung kayo nga, ako din kakayanin ko. Lao Fiu, dalhin mo muna siya pauwi. May pag-uusap kami ni Lolo Sun. Babalikan ko kayo mamaya. Anong nangyari? May problema ba si King Dae? Chief, hindi nagising ni King Dae ang kakayahan. Lumakas lang siya ng kaunti. Sorry, kuya. Pasensya na, wala akong silbi. Nasayang ko lang yung meatball. Ay, maliit na bagay lang yan. Wala yan kahit walang kakayahan. Ang mahalaga, nandyan ka. Saka may malaking bagay bukas na kailangan ikaw ang gumawa. Makinig kayong lahat, hindi ngayon lang ang unang outbreak ng zombie. Maya noon, dumanas din ng world end. Halos nawasak sila. Pero buhay pa rin tayo ngayon, at hindi tayo naging lahi ng zombie. Ibig sabihin, may solusyon sa zombie crisis. Walang kwenta, wala ng bansa. Niloloko mo kami. Tiate, Fufu, sampalin mo siya ng 2 beses. Hindi ako nandito para makipag-usap. Nandito ako para iligtas kayo. King Dae, lumabas ka. Kuya, nakakahiya naman ito. Maniniwala ba sila? Nan. Yung iba sa inyo, alam na siguro. Si King Dae, nagpropesya na ng apocalypse noon. Siya ang babaeng tagapagligtas sa hula ng maya. Totoo ba yan? Anak ni Fuhu yan. Noon, lagi niyang sinasabi na magugunaw ang mundo. Halos ipadala na siya sa mental hospital. Totoo kaya yan? Parang ang labo pakinggan yan. Alam kong di kayo naniniwala. Ito, high-tech na memory device ng maya. Lumitaban din sila sa mga zombie. Grabe, may laser yung weapon nila. Ano yung robot na yan? Chengdu, ipakita mo ng buo sa kanila. Wow, Fire Kid. Lumilipad siya. Superpower. Yan ang naiwan ng maya, lakas kontra zombie yan. Nanalo ang mga maya dahil dyan. Isang tirang bagsak ang city. Siguradong kaya nitong talunin ang mga zombie. Tama, at kaya nyo ring makuha tong lakas. Susunod, pumunta tayo sa military base. Buo tayo ng grupo. Kailangang mabuhay tayo. Totally ubusin ang lahat ng zombie. Bawiin natin ang tirahan natin. Buhay, bawiin ang tahanan. Pahilahin mo sila ng pila. Ipamigay ang mga armas. Magpatayo ng patrol squad. Bilisan ang pagbuo ng convoy papunta sa military. Chengdu, may experience ka bilang chief security. Ikaw mamuno sa patrol team. Kailangang safe ang buong compound. Tiyak na matatapos ang task. Ate, amoy karne dito sa loob. Saka yung lalaking sumira sa laruan ko, nariyan din. Tara, pasok tayo. Huwag kalimutan, lahat ng may power, akin. Sige, papasok ako para magpakasaya. Parang pamilyar yung babae. Saan ko ba siya nakita? Isa kaya siya sa 4 na tao? Critical na ang oras ngayon. Walang patakbuhin na panganib. Palabasin agad. Maawa kayo, wag nyo kaming palayasin. Tanggapin niyo na lang kapatid ko. Kakaglabing 8 lang niya. Chief, tanggapin mo na sila. Siya si Jiang Yu. Artista siya, walang masamang intensyon yan. Nakakakilala ang daga ng mga dakilang tao. Talaga namang sikat si Jiang Yu. Para sa peace ng lahat, kailangan yung manatili. Pwede kayong maiwan. Pero magpa-check muna. Sumama ka sa akin, Chengdu. Natiliin mong mabuti yung babae. Salamat po. Chief, parang di tama ito. Ako na lang kaya, kalma lang, ako na bahala. Talian siya sa puno. Bantayan siya. Bakit di pa bumabalik si Chengdu? Ang tagal na. Naninigas na mga binti ko. Amoy na amoy, kainin na. Sigurado akong mag-evolve ako. Ito ang kakayahan ko. Maramdaman ang masama. Dakilang tao siya. Anong meron, anak? Pag wala si kuya, paano kung may power si dakilang tao? Okay lang ako, medyo pagod lang. Ay, yung alien chocolate na binigay ni kuya. Sabi niya, toxic yon sa tao. Baka gumana rin sa dakilang tao. Gutom ka?
Eto pagkain ko, salamat. Nagmutate siya. Naku, naipit ako. Ano bang kasalanan ko? Nakita mo rin. Report ang sitwasyon. Tiyakin ang iba. Tatay, nakapatay ako. Okay lang, anak, hindi siya tao. Paano mo siya nakilala? Nararamdaman ko ang masama. Puno siya ng itim na malas. May kapangyarihan ka na. Ayos. Sabihin natin kay Chief. Sino ang bumaril? Dakilang tao siya. Babae ring dakilang tao ito. Si Jiang Yu, sigurado rin. Delikado si Chief. Ang bilis niyong bumagsak. Chief, ganun ka pala talaga. Nandito kayong lahat. Chief, grabe naman ginawa mo. Matindi ang laban. Oh, naligo na yung tao, namatay pa. Su, bantayan mo mental health mo. Tama na ang iyak, nasaan yung isang babae. Dakilang tao siya, patayin agad siya. Napatay na. Si Fuking Dai ang gumawa. Ikaw pala ang pumatay. Huwag mong tingnan ang nasa loob. Uuwi na kaming mag-ama ni King Dai. May mahalaga akong sasabihin mamaya, tungkol sa mga dakilang tao. Inusisa ko si Jiang Yu dati. Sabi niya, 4 silang lahat at hindi sila nagkakaisa. Etong 2 babae, tumakas para manghuli. Yung kakaibang lakas ng 2 natira, di ko natanong, masyado siyang mabilis na matay. May mutation sa katawan ni Jiang Yu, kapareho ng nakakain na meatball. At nakita kong may pagnanasa at gusto siya. Ibig sabihin, hindi lang nagkakaroon ng power ang dakilang tao, baka nga magparami pa sila. Kuya, nagising ang aking abilidad. Pakiramdam ko ay masama ang balak nila. Ang galing na nararamdaman ko ang mali siya ng iba. Napakalakas ng abilidad na to. Madali kong makikilala ang mga dakilang tao gamit to. Siguro noon pa nagkaroon ng abilidad si King Dai. Kaya lang talaga, malinis masyado ang grupo natin kaya di lumabas. Maganda yan. Yes, by the way, kailangan din nating autopsy ang isa pang dakilang babae, Sun Lao. Bihira ang sample na ito. Sun Lao, nailagay ko na sa bahay ko ang bangkay. Kung kaya niyong tiisin, sumama na kayo. Sandali lang, buhay pa siya. Grabe, pinutukan ng husto pero di pa rin namatay. Tandaan nyo lahat, next time, kung may kalabang espesyal, siguraduhin tapusin ang ulo. Tamaan sa puso dapat una. Teka, tingnan nyo. Sun Lao, ihatid mo si King Day pa uwi. I-lock mo lahat ng pinto't bintana. Kayong dalawa, samahan nyo ako sa paghabol. Hala! May kakayahan sigurong magbago ng anyo ang insekto na yon. Kung hindi, imposibleng nawalan tayo ng bakas. Sun Lao, bumalik ka na agad at hanapin si King Dai. Ako naman. May isa na namang dumating. Nasaan na ang isa pang lalaki? Marami kang alam ha. Sinabi na lahat ng kasama mo sa akin. Sabi niya pa. Ha? Aba, may kakayahan palang mangakit. Boss, ayos ka lang ba? Tinamaan ako. Ang abilidad ng babae ay pambighani. Hindi ko siya kayang saktan ngayon. Mag-ingat kayo. Boss. Boss. Kumusta ka na? Malapit na kaming mapagod ni Sun Lao. Hindi pwede, nangako ako kay King Dai. Kailangan kong protektahan siya. Sun Lao, malapit na silang mapatay. Nakontrol lang ako ng isang dakilang tao. Gamit ang pambighani niya, hawak na niya ako. Hindi to mahirap. Isang suntok lang natapos ako. Tama na, wag nang magpaligoy-ligoy pa. Dali, umuwi na tayo. Hindi pa rin natin nakita yung insekto. Bakit, kuya, pumasok yung insekto kay Sun Lao? Grabe, ganito na kalala ang sugat. Kasalanan ko na huli akong dumating. Hindi mo kasalanan, Xiao Su. May notebook ako sa bahay. Huwag kang magsalita, ililigtas kita. Makinig ka sa akin. Nakasulat doon kung paano gamitin ang mga mabibigat na armas. May mga importanteng bagay pang nakasulat din. Nahati na. May natitirang hininga pero mahina. Ano gagawin natin ngayon? Ang laki ng butas. Paano pa mabubuhay ito? Boss, anong balak mo? Wala nang ibang paraan ngayon. Subukan na lang natin. Sun Lao.
Bakit nangyari ito? Nung nagising din tayo, di naman ganun ang reaksyon natin. Sobra siguro ang tinamong sugat. Tigilan nyo, kunin nyo ang gamot ni Sun Lao. Epektibo siya. Nakakatakot pala. Hintayin na lang nating magising si Sun Lao. Sun Lao, kumusta pakiramdam mo? Hindi mo dapat ginamit sa akin ang healing orb. Huwag mong sabihin yan. Sun Lao, ano pakiramdam mo ngayon? Hindi ako mamamatay pero wala akong bagong abilidad. Parang gumagaling naman ang katawan ko. Pero sinisip-sip ng insekto ang lakas ko. Nasa katawan mo pa rin yung insekto. At wala akong maramdaman sa katawan ko. Para akong na-anesthesia. Sun Lao, ikaw ay medical expert. Sa ganitong lagay, may paraan ka ba? Kailangan patayin ang insekto. Pero walang malinis na lugar. Saka, di ko rin alam ang kinalalagyan ng insekto. Kung magising ko siya, mamamatay ako agad. Xiao Su, hayaan mo na ako. Huwag nang sayangin ang oras. Sige na. Huwag na nating pag-usapan pa to. Hindi pwedeng mawala ka sa amin. Kailangan mong mabuhay. Kuya, may alam akong paraan. Baka makatulong kay Sun Lao. Itong mga nilalang na to, hinabol tayo buong daan. Huwag kang bumaril, baka magdala pa ng mas maraming zombie. Ako na bahala. Malapit na tayo sa Longlin Building. Sana gumagana pa ang AK na sinabi ni King Dai. Kuya, may imbelay sa pinakataas ng Longlin Building. Baka makasalba si Sun lang gamit yun. Sige, alis na tayo ngayon. Walang kuryente ang building ngayon. Akyat muna tayo at aon ang power. Chief, ang daming zombie sa baba. Ang power ay para sa buong building. Ang laki ng ilaw na to, baka magdala pa lalo ng zombie mamaya. Kailangan gumaling agad si Sun Lao at umalis tayo. Sun Lao, a-anesthesia muna kita. Hindi pwede. Wala kayong experience. Ako dapat mag-command sa inyo buong proseso. Kailangan gising ako. Tusukin ang ilalim ng ikatlong rib sa kaliwa, 17 sentimetro. Gets ko na, patayin ko ang ilaw. Mas steady ang galaw ko sa dilim. Success! Healing ability 2. Ay grebe, muscle lolo. Wow, nagkaka-power pa siya. Bumata ng mga 10 taon. Tara na bilis. Yung tunog na iyon, malapit na magka-zombie horde. Baka abutan na tayo, alis na tayo. Bakit may tao dito? Chengdu, labas tayo saglit. Gets? Chief, siya si General Gao Chanfeng. Wow, Chief, si Gao Chanfeng yan. Noong buhay pa, parang Superman na siya. Paano kung naging mutant na nga siya? Ano na lang mangyayari kung ganoon? Siya talaga ang South Latitude guy na sinasabi ni Jiang Yu. Balik ka na agad. Tayo ni Lolo Sun, takbo na. Ang asawa ko, palihim na nag-hunt. Amoy niya na sayo. So ikaw ang pumatay sa kanila. Ang dami ko nang pinatay na hayop. Sino? Si Isan. Si Jiang Yu yon, ako nagtanggal ng laman niya, balat na lang natira. O kaya yung babae na tinanggalan ko ng Spain, tapos pinaglalaruan ko ng uod. Gusto mo mamatay? Hoy, chill lang. Ayan, pababa na kita. Pagsamahin ko kayong 4 na hayop, family reunion. Hahaha, tuloy lang. Hindi na siya tao ngayon. Patay ka na, insekto. Ganyan lang, haha. Buti malakas ang baril ng kumpanya. Anong klaseng baril yan? Baril na papatay sa'yo. Labas ka dyan at harapin mo ang kamatayan. Bakit ka bumalik? Hindi ba pinaalis na kita? Hihe. Walang hiya ka. Ubusin ko puso mo. Hanap na agad ng harina. Mas marami, mas okay. Gamitin ang powder explosion para patayin siya. Haha, walang silbi ang mga trick na yan. Gagamitin ko ang bituka nyo bilang lubid pantali sa inyo. Chengdu, sindihan mo na.
Patay na siya. Hindi sigurado kung patay na siya sa ganitong pagsabog. Kailangan tapusin agad. Papatayin na kita. Chief, kung ganito, mamamatay tayo lahat. Tahimik lang, takbo pa. Aakuin ko na, takbo ka na. Baliw ka na ba? Kayong dalawa, walang kwenta. Chengdu. Chief, wala na ako pag-asa. Takbo na, hindi siya nalaglag pababa. Sobrang lala ng sugat. Wala na, sugalan na lang to. Ayos na ako at lalo pa akong lumalakas. Chief, ano bang pinainom mo sa akin? Zhang Linliang, ang lakas ng loob mong saktan ang boss namin. Tara, uwi muna tayo. Kuya Fiu, may kalaban. Ang anak mo, muntik nang mapatay. Ano? Ah, yon ang bagong babae ng South Latitude Guy. Alam nilang wala kayong lahat, kaya sila umatake bigla. Tama, nasaan si kuya? Mission sa mundo natapos na. Babalik tayo after 5 minutes. Ano? Hindi niyo pwedeng gawin to. Ang hirap ng trabaho ko para sa kumpanya. Bigyan niyo man lang ako ng time para magpaalam sa kanila. Alam ko naman lagi niyo akong binabantayan. Kahit magbanyo ako, tinitingnan niyo pa, tama ba? Kuya, may babaeng sumugod, pinatay ko siya. Ayos, galing mo. May reward ka galing kay kuya. Kuya, ba't mo biglang binigay sa akin ang mahalagang bagay na to? Hindi ko na kayo kayang samahan. Alis na ako. Ayoko na ng cellphone. Kuya, huwag kang umalis. King Dae, may pamilya rin ako. Maging matatag ka, King Dae. Ihatid mo sila. Alis na tayo. Sa wakas, makikita ko na ang mga tao sa kumpanya. Balik na. Pagbalik sa opisina, tense ka pa rin. Sino yan? Pwede mo akong tawaging butler. Sa'yo na ang opisina na to. Tutulungan kitang iligtas ang lahat ng mundo simula ngayon. Pinilit lang ako ng kumpanya dito. Ayoko na. Sige, alis na tayo. Ayaw mo. Marami pa namang gustong magtrabaho. Labas? Baliw. King Dae, bakit ka nandito? Ikaw ba yan? Ah, King Dae pala. Ikaw pala ang may gawa nito. Mangyayari to after 1 month. Nagbago na ang future dahil sa'yo. Pero kung sumuko ka, hindi ko maipapangakong hindi mangyari to. Baka pati mundo mo madamay ng Starfire Force. Unknown horror. Sali ako. Welcome, third generation Starfire, sa kumpanya. Alis dyan, akin tong pwesto. Mukhang mabilis ka mag-adapt. Sige, sabihin mo na, ako ang bagong Starfire. Anong benepisyo? Grabe, ano to? Ano to?
Yaman ng dating Starfire, yan. Ikaw na ng tagapagmana ngayon. Lahat ng bula ay may treasure. O nakakulong na makapangyarihan. Yung mga kumikislap, sistema yan. O, ano pang hinihintay mo? Bigyan mo na ako ng system. Bawal gamitin ng empleyado ang system. Paano ang mga yaman dito, pwede ko ba gamitin? Pwede, pero bibilhin mo gamit ang contribution points. Tagapagmana ka pa, pero kailangan bumili. Rules yan, wala akong magagawa. At least, minana mo ang giheng konektado sa ibang mundo. Ang tatlong set ng Starfire. Bibigyan din kita ng basic na gamit at isang special power. Nga pala, isang world lang pwede gamitin ang ability. Ayos na to, mas okay kaysa wala. Pag di nanalo sa Mission World, sumuko na lang. Walang hiya-hiya, safe wika pa. Gets? Ancient Times 2. 180 days pa bago dumating ang apocalypse. Nasa unahan si Client Shen Yufeng. Ayos pa ang oras. Kami si Kayan. Kami si Kayan. Umalis na si Client Shen Yufeng. Lumipad na ang kliyente. Wala na tayong magagawa. Hanap tayo ng taong may alam ng balita. Si Shen Shazi ba? Nasa Juzhou City para pigilan ang Demon Spring. Mahigit 4,000 li ang layo nun. Idol, ang dami mo talagang alam. Halika, may inumin ako dito. Ang tapang mo ha. Nilabag mo ang likorban. Tao, ha? Paano ka nakapasok dito, brother? Wala kang pake. Pag tinulak mo kami, tatakas ako mamayang gabi. Huwag mo akong patayin, gusto lang kitang palipasin ng ulira. Tapos tatakas ako papuntang Juzhou City kay Shen Yufeng. Kilala mo si Shen Yufeng? Ako si Duwen yan. Kaibigan ako ni Shen Shazi, ikaw brother. Sige, sabay na tayong tumakas. Sige, sabay tayo. Su, kita tayo mamaya sa South Gate. Ako na bahala sa kanila. Su, ito ang kapatid ko. Si Yunlian ay demones ng Pure Veg Sect. Huwag kang mag-alala, alis na tayo. Hindi ka namin idadamay. Sakay na. Gutom ka na? Kain lang, huwag mahiya. Kuya, gutom na ko. Malapit na ang end of the world. Si Shen Yufeng ang savior. Pinadala ako ng immortal para tumulong. Su, biro mo lang yan. Totoo ba to kuya? Grabe, pati immortal, nadali na rin. Hindi lang tao ang tinamaan ng Demon Spring. Sige, di na maaga. Pahinga muna tayo, bukas na ang kwento. Ate, sobrang galing ng immortal. Ate, babae pala si Duwen yan. Sige na, next time na tanungin pag may chance. May humarang sa sasakyan. Ikaw at si Yunlian, dito lang sa sasakyan. Ako na ang naghahanap sa inyo, mga rebelde. Iyan si Lumingsuan, ang pangunahing disipulo ng Tianyuguan. Dalubhasa sa martial at rune techniques. Dalhin mo muna si Yunlian, ako ang haharap sa kanya. Ang lakas naman ng lalaking to. Ikaw na kasing galing sa martial arts, bakit mo kailangang makisama kay isang walang dangal na demonyang babae? Ganyang simpleng trick, lakas ng loob mong magyabang. Windblade Slash, hindi niya mahahanap ang magic device. Saan galing ang mokong na to? 5 klase ng duwag, kung may tapang ka, harapin mo ako ng patas. Kayong lahat, mga traidor at masasama. Minsan, papatayin ko kayong lahat. Heh, may sumusunod, dapat si Lumingsuan yun. Anong gagawin natin ngayon? Di natin siya kaya ng harapan. Kailangan nating maging tuso. Siguradong tong mga tanga ang nakaakit ng mga hayop, natakot at tumakbo.
Ay grabe. Mas matamis pa tong melon kumpara sa palasyo. Sarap. Are, anong nangyari? Melon yan mula sa Mother-Child River. Kahit sino ang kumain nito, mabubuntis. Grabe ka naman kagutom. Kapag inubos mo pa, mas marami ka pang anak kaysa inahin na baboy. Anong pinagsasabi mo? Puro kadaldal. Hindi ka karapat dapat maging ama. Baka mawasak na mga anak mo. Sorry na, ayoko talagang mabuntis. Please, patawarin mo na ako. Ayos galing, yun Lian, salamat sa kakayahan mong kontrolin ang mga halaman. Napalaki mo agad ang melon na kinain ng matakaw na to. Mamaya, bibigyan kita ng manok. Dalhin sa sasakyan. Hanapin niyo lahat, kahit anong mangyari, kailangang iharap niyo sa akin ang taong pinaghahanap. Mukhang tunay na dulot na ang apokalipse. Totoo nga. Hahaha, talagang natutunan mo pa. Hihi. Ay. Sige, sasali ako. Pero kailangan mong matutunan ang runeway. Sa edad mo, baka hindi mo kayanin. Ay grabe, ibang level talaga ang pagpapala ng mga immortal. Kain na, barbecue tayo ngayon. General, lahat ng Tiansuguan hand drawing andito na. Siguradong imbestigahan nila tayo sa corruption. Ba't ka kinakabahan? Dito tayo sa bundok, lipulin na agad, yun lang. Sobrang sarap. Hala, baka karne ng Servus Eximus to. Hahaha, hindi to karne ng fairy deer. Aso ko lang na wild horse yan. Biglang tumalon tapos nabangga ko. Nakakatuwa lang. May kampanilya pa ang kabayong yon. Anong kalokohan yan? Yan ang Chanchuan horse ng master ko. Ng master ko. Bayaran mo kabayo ko. Bilisan mo, dalhin si Yun Lian. Sa ibala, grabe na. Kapag napatay ko kayong dalawa, walang makakaalam ng corruption ko. Mali ka intindi, di kami taga-imbestiga sa'yo. Tigilan mo na satsat mo. Suko na ako, wag mo pilitin, baka maputol na. Sabi mo huminto, titigil ba agad ako? Kinaya mo ba ang rotating recovery ko, War God? Yakyat sa sasakyan. Siya ang general ng Black Armor Army, tao ni Duke Shi King. Since magkakilala kayo, ikaw na magpaliwanag sa kanya. Buksan ang Immortal Projection, hanapin si Duwen yan. Apocalypse talaga to. Gusto kong sumama sa inyo. Siyempre, tara. Tunay na broad-minded si General Shai. Halika, kain na tayo. Kung mag-full outbreak nga ang Demonic Spring, maubos talaga ang mundo. Pero di ba napigilan ang Demonic Spring dati pa? Ginamit ang buhay ng tao doon. Masisira ng Demonic Spring ang lupa, at magdudulot ng mga bangkay. Kapag nadikit sa likido ang halimaw, nagiging bagong halimaw din. Huwag mo nang isipin yan, makakahanap tayo ng paraan. Immortal, di ba pinadala ni Immortal si Shen Yufeng at ako para iligtas kayo? Sarap, baka karne ng fairy crane to. Hindi to fairy crane. Nahuli ko lang tong wild game. Nahimatay ka kasi noon, gusto ka ng hayop na iyon gawing pagkain. Pero nahuli ko kaagad. Nakakatuwa lang, may maliit pang bag yung wild eagle na iyon. Ah, anong kalokohan yan? Yan ang agila ko na inalagaan mula bata. Bayaran mo agila ko. Yun Lian. Hintayin niyo lang. Tumiklop ka, nililigtas kita dito. Bitawan mo siya. Bitawan mo, para madala mo siya at gawing gamot. Hayop! Ang lakas nung lalaki. Sayang, aso lang ng tianyuguan. Ah. Medyo madumi ang kamay mo ha. Pero mukhang misunderstanding lang pala. Sige, uwi tayo muna. Ah, nasaan na sila lumingsuan? Ay anong nangyayari dito? Wala ka kasi kanina. Inatak kami ng wild beast. Pinamunuan niya yung mga halimaw. Please, wag mo kaming patayin ni Gongon. Maganda naman ako. Pwede mo akong maging maid. Haha, mali ang akala mo. Ang totoo.
Gungun ang pangalan niya. Ako si Wu Zihui. Kung wala talagang tatakasan sa apokalipse, sasama na lang din ako. Sana tratuhin niyo kami ni Gungun ng maayos. Relax ka lang, ang kakayahan mong kontrolin ang tubig. At power ni Gungun mag-command ng beasts. Superpowers na iyan sa end times. Walang maglalakas loob mang abala. Gaano pa kalayo ang layo natin sa Kyushu City? Sa current na bilis, 2 araw lang, andun na tayo. Tara na agad. Dapat makita na si Shen Yufeng. Young Master. Bakit mo sinasayang yaman at tao? Totoo nga bang gusto mong magrebelde at sumama sa outsiders? Tulad ng sabi-sabi, mag-aalsa ka ba talaga kasama dayuhan? Bilang loyal kay Lumang Duke. Hindi ko hahayaan mangyari yan. Hindi mo dapat hukayin ang bundok dito pa. Tama, Young Master. Kung magtutuloy-tuloy ito, mga tao magrereklamo na, magkakagulo talaga. Kahit sabihin pa ang ganito, baka isipin nila nasisira na ang ulo ko. May sarili akong dahilan. Ipapaliwanag ko rin balang araw. Anong dahilan? Ikaw ang nagdudulot ng salot sa mga tao. Ngayon din, babawasan na namin ang pahirap dito. Paglagpas ng valley, Kyushu City na. May tao. Sila ang may kasalanan. Inner guards ng Black Armor Army yan. Nahuli na tayo. Teka, parang di naman sila kalaban. Kayo ba si Lord Sujin? Pinadala kami ni Young Master para sunduin ka. Delikado ang kalagayan ni Young Master ngayon. Halos lahat ng tao niya nagre-rebelde. Dali, tulungan mo siya, bumalik ka na. Sige, kayo ang magpakita ng daan. Hindi ko hahayaang masabihang naghihimagsik ka. Babalik kita sakali. Nilagyan mo nga ng lason ang inumin namin. Si Young Master Shen, sobra talaga gumawa ng paraan. Hindi pa tatawarin ng Emperor ang pamilya ni Shen. Tigil kayong lahat. General Shai, buti dumating ka na. Si Shen Yufeng ang nagrebelde, kaya yata ang gustong mag-alsan. Ang lahat ng ginagawa ni Young Master Shen ay utos ng Emperor. Secret mission yan, kailangan kayong sumunod. Dalhin silang lahat. Salamat, General Shai. Uy, dumating ka na. Talagang dumating. Totoo ang apocalypse. Sumunod ka sa akin. Pagputok ng Magic Spring, sa buong mundo wala talagang matatakasan. Kahit magtago ako sa bundok, hindi rin ako ligtas. Ang Chenyu Crown ay nasa lumilipad na Chenyu Mountain. Pwede tayong magtago mula sa Magic Fist. Ano? Gusto mo bang kunin ang Chenyu Mountain? Hindi ito possible. Ako ang unang disipulo ng Chenyu Crown. May mahigit 100 eksperto sa 6 na marka sa bundok. Paano mo sila lalabanan? Nan. Madali lang, ilayo lang sila. May nuclear bomb sa Phi. Kayang sumabog ng bombang yan sa buong lungsod. Siguradong mapapansin ng mga eksperto. Uy, bakit mo pinaandar yan? Patayin mo agad. Naku, malapit nang sumabog. Tingnan nyo, natakot kayo. Pinakita ko lang kung paano. Kailangan pindutin ang remote ng 5 minuto bago mag-activate. Kahit gaano pa kalakas ang nuclear bomb mo, hindi naman lahat ng eksperto pupunta. Paano kung sumabog sa palasyo? Hindi pwede, revolusyon na yan. Sumabog sa palasyo. Baliw ka ba? Zesat, apokalipse na ang parating. Mas mahalaga pa sa inyo ang emperor. Hihi, simula ngayon, lagi kong susuotin ito sa harap ninyo. Gagamutin ko ang takot nyo sa emperor. Sige, basta mapigilan ang apocalypse. Wala na, darating naman ang apocalypse. Ba't kailangang mag-alala sa emperor? Hehe, simula bukas, mas maraming pera at pagkain para sa mga tao. Bilisan ang pagmimina sa bundok. Ipapasok lahat ng tao sa bundok para magtago. Akayin mo si Gongwon at tipunin ang army ng mga wild beasts. Makakatulong sila mamaya. Naiintindihan ko, Shiking, turuan mo ako ng martial arts. Kailangan ko mag-level up agad. CJ. Hahaha. Isa 0 araw pa bago dumating ang apocalypse. Nasa bundok na lahat ng tao. Panahon na para pumunta sa Royal City.
3 araw na lang before apocalypse. Dalhin ang lahat ng kapaki-pakinabang pababa. Dito tayo magpapasabog mamaya. Sakto, tatama sa palasyo. Anong nangyari? Sinabi ng butler, 5 minuto pa dapat. Bilis, sumabog na ang nuclear bomb. Bilisan, gamitin ang mga binti mo, takbo. Haha, ito ang nuclear bomb na walang radiation. Sapat na ang layo natin dito. Takbo na. Kalma, anong nangyayari? May sakuna sa palasyo. Lahat ng may 4 na marka pataas, sumama sa akin sa palasyo para tumulong. Ang iba, mag-imbestiga agad. Tagumpay ang plano, umalis na sila, simulan ang aksyon. Lahat sila napabagsak ko na. Ayos, atin na ang Chenyu Mountain. Ikaw at si Yunlian pumunta na. Palayain ang lahat ng mga bihag na babae sa bundok. Naiintindihan. Hahaha. Dumating na ang emperador na aso kasama ang anak niya. Sunggaban sila. Ang bulaklak ko, mga rebelde ng bansa. Pinatumba ko kayo. Hindi na sila mapipigilan. Agad na umatras sa bulwagan. Naiintindihan. Mga salbaheng rebelde. Ngayong araw, tatapusin ko kayo. Emperador, hintayin mo kami. Feng Qianren. Ikaw pala ay may 2 landas na may 7 marka. Mga traidor at kriminal, papatayin ko kayong lahat. Kamahamahalang hari. Siguradong ang babaeng mangkukulam na ito ang nang-udyok kay Yufeng. Handa akong magbayad ng buhay para sa pagkakamali ko. Nakiusap na patawarin mo siya, kamahalan. Zitset, anak mong nakipagsanib puwersa sa rebelde. Sinabugan ang aking palasyo, pinatay ang prinsip ko. Patawarin? Basta-basta na lang. Emperador. Emperador. May nakita akong kasabwat si Shen Yufeng. Ito ang sandatang iniwan niya, tapat kang kawani. Ano hitsura ng taong iyon? Matangkad siya, nakasuot ng opisyal na damit parang. Sino kaya yun? Tauhan ba ng pamahalaan? Ako yung tinutukoy. Gonggong. Emperador, patay na. Hayop ka. Nang ambush ka pa. Chi. Emperador na aso, para sa'yo to. Napa-enhance ka, sige simulan na. Agwas Dragon. Kamahalan, mangkukulam ng kasamaan.
Ah, baby, kung matapang ka, laban ng harapan, lugod, inaamin ko hindi kita kayang talunin. Pero puno ang paligid ng mga estudyante mo. Kung tatawid ka, papatayin ko sila. Tatay, subukan mong pumunta. Magpapakamatay ako. Pumili ka ngayon, emperador o ako. Ikaw talagang suwail na anak. Kuminto na kayong lahat. Kayong mga rebelde, gusto ng bayan na kayo ang pumalit. Kayo ang pinili ng kapalaran. Kahit magtagumpay kayong mag-alsa, masusumpa pa rin kayo habang buhay. Hindi ko kailangan yan. Ano nang silbi ng trono? Magugunaw na ang mundo. Pumuputok na ang madilim na balon sa buong mundo. Nagbanta na ang kamatayan, dada pa rin kayo. Impossible. Matagal nang hindi pumuputok ang madilim na bukal. Wala na dapat problema nun. Nagugunaw na nga. Hindi pwede. Bakit biglang sumabog ang madilim na aso? Totoo ang katapusan. Tapos na. Wala na, talo na tayo. Ubos na lahat. Bukas, huwag kang tumulo, takbo. Tapos na ang misyon. Nakapag-ipon ng 3,000 puntos. Babalik tayo pagkatapos ng 1 oras. Bakit biglang natapos ang misyon? Paano nila sosolusyonan tong mga problema? Nasaan ang tao ng kumpanya? Lumabas kayo at ayusin to. Isang immortal. Nagpakita ang immortal. Bilisan, kuhanin ang tubig ng immortal. Bakit huminto? Immortal. Pumunta na ang immortal. Simula ngayon tayo na lang aasahan. Sama kayo sa akin. Kamahalan, malamig na. Magdagdag ng damit. Sobrang pahirap nito sa akin. Prime Minister. Ngayon, tunay kang naging tapat at mabait na ama. Makakabuti to sa'yo. Sabay sa 5 Daliri Club, dapat lampasan ang kakulangan sa pagkain. Salamat kuya. Sa inyong lahat. Nagampanan ko na ang lahat. Simula ngayon, kayo na ang bahala. Aalis na ako. Babalik ka na sa mundo ng mga immortal. Di pwede maghintay pa, marami pa sa ibang mundo ang nag-aantay sa akin. Ingat ka. Jin, kailangan mong bumalik. Hindi para sa akin, bakit andito ako? Kumpanya pa ba to? Nagkaproblema ang teleportasyon. Hi. Butler pala ang may gawa. Huwag kang magpanik, kamahalan. Bawat tapos na misyon ang opisina mo. Nag-iba ang paligid. Na-unlock na rin ang transition room. Ikaw talaga. Buti naman, may bago ka ng pakulo. Paano magkokonekta ang task world at opisina? Ang bawat taong nagtagumpay, dito mag-i-unlock ang mundo. Kailangan ng 3,000 puntos pang-connect ng channel. Puntos, 3,000. Pwede na akong bumalik at bisitahin ang King Dynasty. Sapat ang puntos mo para mag-unlock ng isang mundo. Pero kailangan din ng puntos para ipadala ang supplies. At baka magkaaway ang ibang mundo. Iponin mo na lang sa 6,000 muna. Sige, titingnan ko na lang. Makita ko man lang sila sa King Dynasty. Mukhang ayos pa naman silang lahat. Malapit na rin ang oras. May ipapakita ako sa'yo. Ano na naman to? Gravity training room to para sa'yo, kamahalan. Dito, di ka mamamatay. Kapag tapos ka na, punta ka pa sa blind date. Blind date? Ano na namang kalokohan? Di mo alam, kamahalan. Kapag wala ka, ako yung nagpapanggap para sa'yo. Pinilit lang ako ng Empress Dowager, wala nang lusot. Haha, pero kumita rin ako sa internet gamit ang pangalan mo. Nasa'yo na lahat ng pera dito. Magkano? 10 million, buti na lang, may silbi ka pa. Ang laki pala sa loob. 10 beses ang lakas ng gravity dito. Hindi na ako makagalaw.
Butler, ba't ako lang pinipigilan mo, hindi ang kalaban? A-grade. Sobrang sakit pala. Ahaha, sige, laban pa. Takot ako sa'yo. 3, 2, 1. Bakit di mo pa ako pinalabas bago mag-New Year? Halos ilang daang beses akong namatay sa loob. Hahaha, naku, kamahalan, di mo alam. Iba ang agos ng oras dito. 7 araw sa loob, 7 segundo lang sa labas. Ano? Wala nang energy ang training room. Aayusin ko muna gamit chunk sa warehouse. Siguro, after next mission pa magagamit. Hala, bilisan mo magbihis. Malalayat na sa blind date mo. Kung ayaw mo, magpaliwanag ka na lang sa nanay mo. Ano namang blind date yan? Walang kwenta. Ako ba yung walang pumapansin? At, wala pa rin silang dumarating. Bro, tulong. Lidong, bakit ka nandito? Alam kong weird to, pero kinulit ako ng halimaw, sumama na lang ako. Andyan na yung monster. Pre, pakinggan mo ko. Pag nakita mo to, target ka ng halimaw. Sigurado kang gusto mong makita. Ayun, dumating talaga. Ah, tira, Lintek. Sino tinatakot mo? Masyado kang nagkukunwari. Para sa pananakot mo. Laosu, hindi nakakaintindi ng wika ito. Tingnan mo ang spark ko. Ah, bakit may ganitong bagay sa mundo? Laosu, nasaan ang halimaw? He, napatay na. Grabe bro, ang galing mo talaga. Magpapadala ako ng pera sa iyo. Pambayad dito sa pinsala ng hotel. May kailangan lang akong asikasuhin. Ipaliwanag mo ito sa akin. Bakit may mga halimaw sa mundo? Parang sa mga horror movie lang noong bata ako. Sinasakripisyo ko ang buhay ko para sa kumpanya. Wala bang pakialam kahit na nakawan na ang sariling bahay? Huminahon po kayo, mahal na hari. Maliit lang ang sansa na mangyari ito. Lahat ng mundo ay may bahid ng supernatural na lakas. Mahal na hari, baka ito na ang mundong iyon. Mahal na hari, huwag kayong mag-alala. Bilang kaisa-isang heartfire. Ang kalabanin kayo ay parang nambulabog ng pukyutan. Kapag nagkaproblema talaga, lahat sa kumpanya ay handang tumulong. Magbabantay ako sa lahat ng oras. Kung hindi kaya, tatawag agad ako ng tao sa kumpanya. Dapat lang, magsisimula na ang misyon ngayon. Naghanda ako ng mga bagong gamit para sa inyo. Gumawa rin ako ng pagkakakilanlan para sa inyo. Siguradong matutuwa kayo. Bantayan mong maigi ang bahay. Sana ay magtagumpay kayo sa laban, mahal na hari. Paumanhin po. Ako si Di Huaqianxiang. Napanaginipan na naman ni Liao Wei ang apokalipsis. Tinawag pa ang pangalan ng pinakamaganda sa klase. Ambisyoso masyado ang pangit. He, kumusta, mga mag-aaral? Ako ang bago ninyong guro. Ah, ikaw pala. Sulay, dapat mapasama ka sa top 10 sa paligsahan ng paaralan. Kung hindi, kailangan mong magbayad at makukulong ka pa. Nasa harap ang kliyenteng si Liao Wei. 40 araw na lang bago ang katapusan. Siya nga, pero mukhang mahina ang kliyenteng ito. Nabalitaan kong pinag-uusapan nila ang apokalipsis kamakailan. Ang unang nagbanggit nito ay siguro Liao Wei. Bubuin natin ngayon ang grupo para sa apokalipsis. Ang may pinakamagandang plano ay mananalo ng 100 ni. Haha, lahat ay kasali. Maupo muna kayo at magkaklase tayo. Tapos na ang klase.
Sumunod ka sa akin. Ah, guro, bakit niyo ako dinala rito? Nan, hindi pa aktibo ang mga card. Ano ba talaga ang lakas na ito? Gusto mo bang matuto? Gusto mo bang humanga sa iyo ang mga kaklase mong babae? Gusto ko, guro, turuan niyo po ako. Nye. Baliin mo muna ang binti ni Mengyan na umaapi sa iyo. Tapos, pumunta ka rito pagkatapos ng klase. 4 na araw na lang bago ang katapusan. Mukhang walang pag-asa ang kliyenteng ito. Mas mabuting maghanda na ng maaga. Principal, hinala ko ay peke ang suli na iyan. Nagmamadaling umalis si Liao Wei pagka-dismiss. Saan kaya siya pupunta? Are, baka magpapasikat ka na naman sa maganda nating kaklase. Hindi, wala akong ginagawa. Sige na, napakahusay naman talaga ni Hua Qianxia. Normal lang na may magkagusto sa kanya. Pero isang basurang tulad mo, hindi dapat tumitingin sa kanya. Ilabas mo ang card mo at labanan mo ako. Huwag mag-alala, paligsahan lang ito ng magkaklase. Ihinaan ko lang ang tira ko. Kuya yan, huwag ka namang magbiro. Hindi ko po kayo kayang talunin. Hahaha, nakakatawa ka talaga. Ganito ka kaduwag tapos gusto mong manligaw. Hais, nakakaasar talaga. Ikaw pala ang nagnakaw ng pagkakakilanlan ko. Sino ka ba? Huwag kang humarang sa daan. Ang dumi ng bibig mo. Hugasan ko iyan para sa iyo. Anong klaseng patalim ito? Huwag mo akong patayin, sasabihin ko na lahat. Walang kwenta talaga ang katiwala ko. Ginamit lang pala ang pagkakakilanlan ng iba para sa akin. At sibilisasyon pala ito ng mga card. Kailangang matutunan agad ang sistemang ito. Kung hindi, baka mabuko ang pagkatao ko. Mas masalimuot ang sistemang ito kaysa sa inakala ko. Mahirap palang patatagin ang mga elemento. Mabuti na lang at may spark mark ako. Haha, nakuha ko na. Alam ko na ang sistema ng card. Easy, susubukan ko ang lakas nito sa labas. Mas mabilis ang recovery ko kaysa sa nagagamit na enerhiya. Kailangan nang bumalik. Huwag mo kaming sisihin. Bakit kasi nagtatakbo ka pa rito sa gabi? Teka, hindi ba siguro Giant iyon? Sino ka? Ha, nawalan na siya ng malay. Hayaan na muna ang mga card. Iuwi ko muna si Jiangke. Malubha ang sugat ni Xiaoke. Buti na lang at nadala siya agad ni Guru Su. Ah, tatay, nanay. Xiaoke, anong nangyari? Nag-jogging ako at may nakitang mga taong nag-uusap ng lihim. Anong bagay iyon? Nang makita nila ako, inatake nila agad ako. Iimbestigahan ko ang bagay na ito. Guro Su, magsisimula na ang paligsahan bukas. Umuwi ka na muna at magpahinga. Ito pala ang tinatawag na Forbidden Black Card. Titingnan ko. Mamamatay ang gagamit nito. Krimen din ang pagtatago nito. Mas malakas ang katawan ko kaysa sa mga tao rito. Maaari ko itong subukan. Nan, lumakas ang depensa ko at halos walang side effect. Ayon sa nakasulat sa libro, maliban sa side effect ng paggamit ng isang set, halos pareho lang ang epekto. Susubukan ko ang lakas ng 7-star card. Grabe, hinahigop nito ang dugo ko. Hindi pwede kapag pinabayaan ko ito. Maubusan ako ng dugo. Buti na lang at nagamit ko ang spark mark. Kundi ay napatay na ako nito.
Kaya pala tinawag na forbidden card. Sa bilis ng pagkawala ng lakas ko kanina. 3 minuto lang pwedeng gamitin ang Reaper card na ito. Ang ibang card ay pwedeng gamitin kahit kailan. Hays, buong gabi akong nagpagod. Umaga na pala. Pupuntahan ko si Lia Wei para sa laban. Guro, malapit na ang katapusan. Bakit pa tayo maglalaban? Dapat mag-imbak na lang tayo at magtago. Gago kapag dumating ang katapusan. Kahit patatas sa kusina ay lalaban sa iyo. Saan ka magtatago? Guro, anong gagawin natin? Ang laban na ito ay para sa pagbuo ng malakas na grupo. At para na rin sa premyo, pambili ng engineering cards at gamit. Maglinis ng lugar na walang mga halaman. Naiintindihan ko na, Guro. Malapit na ang oras. Maghanda ka na, aalis na tayo. Magsisimula na ang finals. Sa wakas, nasa finals na tayo. Hindi na kailangang magbuhat ng pabigat sa laban. Nanalo ang akademya ng Shengde ng 2 beses. Himyu! Himyu! Walang modo ang Himu. Yes nakalusot lang kayo dahil sa pananambang. Dahil nakaharap nyo ang 2 naming 7 Star Masters. Mas mabuting sumuko na lang kayo. Jiang Ke. Tapos na ito, ang katawan ko ay tinamaan ng kidlat. Paralisado na, hindi na makakailag. Hindi siya nahulog. Ayos ka lang ba? Tapos na ang laban. Ang nanalo sa paligsahang ito ay ang akademya ng Shengde. Guro Su, mula sa 3 kumpanya, bibigyan kayo ng 1 bilyong suporta. Kailangan nyo lang kaming is-promote sa susunod. Magugunaw na ang mundo, hindi na kailangang sundin ang kontrata. Sayang naman kung hindi kukunin ang pera. Sige, maayos na usapan. Makinig ang lahat sa akin. May i-anunsyo ako. Parating na ang katapusan ng mundo. Lalaganap ang mga mutant na halaman sa buong mundo. Ang gustong mabuhay, pumunta sa akademya ng Shengde. Nag-i-advertise ka ba para sa paaralan natin? Malalaman nyo rin mamaya. Bumalik muna tayo sa paaralan. May kailangan pa tayong gawin. 36 na araw na lang bago ang katapusan. Tumigil kayong lahat. Sujayan, anong gagawin mo? Marami ka bang pera para sayangin? Marami na akong naipanalo sa laban. Hindi ba pwedeng gumastos ng konti? Saka, may shares na ako sa paaralan. Ako ang masusunod dito. Ipagpatuloy ang trabaho. Dapat matapos ang proyekto sa loob ng 1 buwan. Ikaw. Tay, wag na kayong magalit. Tumutulong din naman si Sujin sa paaralan. Sige, hayaan mo na siyang mag-ingay. Ilabas ang kapangyarihan. Isang minuto na lang bago ang katapusan. Bakit niyo kami pinatawag ng ganitong oras? Ano ba talagang meron? Parating na ang katapusan. Hinayaan kitang magwala nitong nakaraang buwan. Ano na naman ba itong kalokohan mo? Ah, paanong nangyari ito? Kaklase Kingxia, kumusta ka na? Tingnan ko. Kingxia, ang kamay mo. Kinain siya ng parasite. Nagiging kahoy na ang katawan niya. Kingxia, tibayan mo. Wala nang pag-asa, patay na lang. Sir, ano nang sabi niyo? Buhay pa siya. Kung hindi natin galawin, maghihirap lang siya. Gusto mo bang makita siyang naging halaman ng buhay-buhay? Lia Wei, ang sakit. End of the world na ganito kalaki. Bakit di mo sinabi agad? Nga, kung earlier mo sinabi, nakapag-ready kami. Araw-araw kong sinisigaw na end of the world na. Wala namang naniwala. Ngayon, binablame niyo na ako. Wala nang oras magdaldal. Natamaan ng pollen, baka maparasite din. Magsuot na lahat, aalis tayo agad sa rooftop. Ano to? Huwag galawin. Yung leader ay ang 9-star card king, Su Zisheng. Principal Zhang. Ako to, bilisan magbukas ng pinto. Sinasabi mong pinaparasite ng halaman ang mga tao. Kung ganoon, papasukin mo na sila. Sa stage na to, di pa kaya ng mga halaman kontrolin si Card King. Card King, sir, ayos ka lang ba?
Nagpakahirap ako para iligtas ang ilang estudyanteng ito. Biglang nagbago anyo ang mga halaman. Di ko na kaya kontrolin. Ginoong Principal Xue, ginawa mo na lahat. Si Liao Wei, mulat mula pa, pinanaginipan na itong end of the world. Ikinalat ko rin sa lahat, wala din naniwala. Napanaginipan ko rin yan. Si Liao Wei ang mangunguna para makaligtas tayo. Naniniwala ako sa'yo. Nalaman ko kasing ipinagsasabi mo ang tungkol sa end of the world sa competition. Kaya hinanap kita, naniniwala ako sa'yo. Pupunta ako sa mga plant zombies. Ingat, baka patayin ako ng mga yan. Ang daming estudyante, kaya pa rin nilang gamitin ang mga card skill nila nung buhay pa sila. Tirahin ang ulo nila, walang effect, ang weak spot nila ay ang vine sa likod. Tama, attack natin ang mababang bahagi nila. Sir! Holy Light Shield. Heaven Thunder Silver. Kaya nga card king ka. Parang Diyos ka na, sir. Matanda na ako, di ko na kayang gawin ng maraming beses ang attack na to. Yung mga plant zombie, dami sa labas. Siguro mga milyon. At kontrolado pa ng ibang halaman. Kung di natin tapusin ang root cause, babagsak din ang academy eventually. Kung may nagkokontrol talagang halaman, pinaka-suspect, ang Kingyun Tree sa City Plaza. Nagkokontrol ng halaman, pareho ang vine sa tao at aerial roots ng Kingyun Tree. Kung ganun, tayong atake. Bukas, buo tayo ng team para sirain ang Kingyun Tree. Bukas na agad, hindi ba masyadong atat? Ngayon, ang halaman mabilis magbago araw-araw. Kung dito lang tayo tatambay, mamamatay rin tayo. Mas mabuti pang lumaban na lang ngayon. Sige, sundin namin ikaw. Principal Jiangke, kayo na ang iwan sa academy. Bantayan niyo mga estudyante. Mag-ingat kayong lahat. This time, kami ng mga estudyante ko sasama sa'yo. Ayos, nandyan ka naman. Mas kampante ako ngayon. Tara, alis na tayo. Ingat sa acid nila. Akin na to. I save mo lakas mo. Mamaya, mahirap ang laban. Ito ang explosion field. Gawa talaga para pasabugin building at bundok. Saan mo nakuha yung military cards? Binili ko dati para sa Gen Plants. Sakto, ang pasabog ng Kingyun Tree. Grabe, magkano nagastos mo dito? Parang kahit marami tayong blast cards, mahihirapan pa ring sirain ang Kingyun Tree. Di ko inakala na ganito kalaki ang puno. At isa pa, basta may aerial roots, pwede pa ring dumami ang Kingyun Tree. Kahit ano pa, hindi tayo dapat maghintay lang na mamatay. Lumabas tayo para sirain ang puno. Gamitin muna ang drone para mag-scout. Mamaya, papasok ako mismo sa puno. Lalagay ko lahat ng blast cards sa loob. Gets, protektahan ka namin. Heavenly Lightning Flame. Sujayan, kami na bahala rito. Ikaw ang magpapasabog. Iwan mo lang dyan lahat ng blast cards. Huwag mong isakripisyo sarili mo. Ayos na ang pwesto. Umalis na agad, lahat na activate na. Sama kayo sa akin. Success! Tapos na rin sa wakas. Huwag munang mag-celebrate. Malakas ang buhay ng mga halaman. Baka di pa totally patayan. Grabe, sabog na, buhay pa rin. Ayan, hindi pa patay. Magko-counterattack ang Kingyun Tree ngayon. Mali yata ang tunog ng tibok ng puso. May core yata ito. Hanapin natin. Kaya ko pa isang beses na lang, gamitin ang Forbidden Card. Kayo na bahala pagkatapos. Card King ka talaga. Ang lakas mo kahit sa close fight.
Tara, hanapin natin ang core. Tapos balik agad kay Sir Xui para tumulong. Lumakas lalo ang tibok. Core, malapit na sigurado. Hanapin mabuti, guys. Sunod lang. Copy. Ayan ang core. Halaman ba o hayop ito? Bahala na, banata na lang. Lalayo na siya. Paano may tao lumabas? Naging monster ang King Yun Tree. Mali, siya ang Genius Card King. Si Lin Qian. Patay na siya ilang taon na. Hinukay ng halimaw ang libingan ni Lin Qian. Kaya palang kontrolin ng King Yun Tree ang patay na Card King. Mas mahirap to ngayon. Habang kakahatch niya lang, gabi-gabi tayo ng sabay-sabay. Pag nauna siya, lahat tayo mamamatay. Naku, forbidden card ni Lin Qian yan. Blood Demon's Embrace. Ha! Wala na, ilaban na lang lahat. Death God Syrup ito. Forbidden card din ito, pati buong set naka-activate. Nag-unlock ng True Spirit Liberation. Di magawa ng Card King yan ah. Nakakaabala kayo. Alis na, okay. Ang lakas pala ni Sir Su. Kaya niyang tapatan si Card King. Tama na, di natin kaya ang laban na ito. Tumulong tayo kay Sir Su. Mamatay ka na. Kailangang sirain ang core. Mission accomplished. Nakuha ng 2,000 at 5,000 points. 5 minutes, Eva. Bilisan mo, sinisipsip ng halimaw ang buhay ni Sujin. Pahintuin agad siya. Wala na akong lakas mag-card skill. Sabay-sabay niyong gamitin tong seal card, baka pwede. Kulang ang elements, bigay pa ng konti lakas. Huli na. Sir Sujin, huwag kang mamatay. Tama na, buhay pa ako. Ilagay mo ako sa sikat ng araw. Lumayo sa mga halaman. Sir, ayokong mamatay sa gitna ng maduming halaman. Sige, dadalhin kita. Kukunwari na lang akong patay para walang mamroblema tulad ng nakaraan. Sir Liao Wei, hindi na kita matutulungan. Kailangan maging totoong lalaki ka. Gabay ka sa lahat para magpatuloy. Gets ko na, sir. Paalam. Alaynan. Balik tayo. Sir, paano na ako kung wala ka? Hello, Chief. Tama na. Anong nangyari sa bahay nung wala ako? Chief, bankrupt ka na. Benta mo na rin kotse para pambayad utang. Oh. No, ano bang ginawa mo? Anong ginawa mo? Natalo siya sa stock trading.
Ano pang silbi mo, mainit ka lang ba? Hello. Nakaayos na ang kumpanya ni Laosu. Dali, tingnan mo na. Anong kumpanya? Nagkunwari akong ikaw at bumili ng big flat. Si Lidong nagbukas ng supernatural agency doon. Ikaw ang chairman. May tabalang siya, paano niya lalabanan ang halimaw? Baka siya paanggutayin ng halimaw. Sige na nga, tingnan ko na lang. Exterminate ang mga sumasalakay. Saan galing ang halimaw? Laosu, tumigil ka na. Mga empleyado ko yan. Nag-cosplay lang sila para salubungin ka. Pwede bang tigilan mo iyang kalokohan? Halos nasugatan ko pa yung babae. Sorry. Totoo yung espada niya oh. Nagko-cosplay ba yan? Laosu, may kliyente ngayon. Sabi may lumabas na doll monster gaya sa foreign movie. Si Anna baby. Sigurado ka bang aalis na? Tingnan natin ngayon. May mission ba tayo? May mission ba tayo? May mission ba tayo? Sasama kami. Hindi pwede kayo sumama. Hindi pa tapos ang internship nyo. Hindi pwede sumama sa mission. Dito lang kayo, bantay bahay. Nasaan ang halimaw? Halos magdamag na akong naghihintay dito. Manloloko yata kayo. Dapat foreign master ang kalaban ng foreign monster. Ah, sorry master, pasok po. Laosu, wala pa ring nahanap. Baka kumalat na sa mundo ng mga halimaw ang balita. Astig ka ah. Takot sa'yo yung doll monster, ayaw lumabas. Pwede. Mukhang di natin malulutas ang doll monster ngayong gabi. Sige, kakain muna ako ng midnight snack. Hahaha, huwag kang gagalaw. Anong nangyari kay Laosu? Huwag mo akong takutin. Bumaba ka dyan. Gusto mong mamatay? Tapos na agad? Laosu, alam ko nang di ka ordinaryong tao. So foreign god ka pala. Aling mythology ka ba? Mula Mesopotamia ba? O Norse na kamatayan? Huwag kang magbiro, may kakaibang kapangyarihan lang ako. Tapos na ang problema, bayad na, aalis na kami. Nakatanggap sa Genpay ng 1 milyon. Ito ang bayad, gusto ko ring mag-invest sa kumpanya nyo. Gusto ko ring mag-imbestiga ng paranormal. Makakuha ng superpower. Mayaman pala itong babaeng ito. Tamang-tama, broke ako ngayon, kailangan ng pera. Sige, welcome ka. Yay, tama nga pala. Kagabi nag-message ang bestie ko. Uwi daw sila ng boyfriend niya sa Binghu. May nakita silang serial killer gaya sa movie. Noon, busy ako sa sarili ko kaya di ko siya tinulungan. Sige, tingnan natin. Huwag kang bumaba. May killer nga ako nakita. Parang sa foreign movie. Hahaha, tigil mo yan, pinapatawa mo lang ako. Masadong dami mong horror movies. Walang serial killer dyan. Selos ka lang kasi may boyfriend na ako. Ha? Suicide note. Takot na takot ako. Patay na ang boyfriend ko. Huwag kang matakot, may totoong master akong tatawagin. Tumakbo na kayong tatlo. Mag-ingat ka, Lausu. May kutsilyo ang halimaw. Master, kung di mo kaya, umatras ka na. Ang lakas niya. Nagagawa pa niyang sumabay sa akin ang halimaw. Ano na kayang lagay ng mga abnormal sa Earth? Hindi siya handa. Nalamangan mo ako ng bahagya. Nakalimutan mong pangalan mo, ano, Denki. Grabe. Barehan blade attack pero malakas ang energy. Malakas ang superpower niya ah. Nagpapanaginip ba ako? Uy, may drop na. Di basta-basta ang kutsilyong ito. Kahit hamunin ang Singho Silver Blade, hindi nababasag. Ano bang nangyayari dito? Papatayin ko kayong lahat. Ah, sira na siya. Laosu, boss, awan naman.
Grabe, buti hindi ako nadali. Laosu, nagkataong malakas ka sa pagpatay ah. Pati ako papatay mo na rin ba? Sorry, naapektuhan ako ng aura ng itak kanina. Napapalakas ako nitong talim na ito. Uwi muna tayo. Ah, ito na pala ang third gen Singho. Hindi na maganda ang pagpili ni Master. May halimaw na sa totoong buhay na kasabay ko ang lakas. Hindi ba sabi mo, rare event lang ang supernatural? Tingnan mo na mismo, pati gear drop meron pa. Halos napatay ko si Lidong dahil sa epekto nito. Ay, Chief, kalma lang. Parang creation ito ng second gen Singho. Second gen Singho pala ang gumawa ng object, explain mo nga. Butler, anong kabalbalan na naman yan? Huwag mong sabihin gigibain din bahay ko. Yung opisina, company provided na. Imposible magka-issue yan. Tingnan ko nga muna. Nako, mukhang may problema ang kumpanya. Ano ibig mong sabihin? Sa pinto na ito dumadaan ang supplies ng company. Parang pick-up station lang ito. Wala nang response ngayon. Baka malaki ang problem ng company. Walang power na kayang makaapekto sa company. Laging lumalaban ang company sa kalaban. Doomsday ng multiverse, di hamak sa kalaban. Wala lang yan. Sila ang kalaban ng company. Branch office lang ang nakikipaglaban dyan. Parang mga gang lang yan, hindi yan ang totoong kalaban. Mas abstract ang tunay na kalaban ng company. Isang anyo ng kaguluhan. Hindi mailarawang mga bagay. Naku! Tingnan mo, natakot ka tuloy. Di talaga mangyayari sa company yan. After some time, mag-resume din ang missions. At teka, huwag kang mag-alala sa mga kaaway. Lalo na sa open war. Yung tunay na ikalaban, yung branch ang nakakalaban. Baka di mo nga ma-experience yan buong buhay mo. Huwag kang kabahan. Meron palang advantage ang pagiging rookie. Sige, andito na rin lang tayo. Training na muna tayo. Butler, buksan mo ang gravity training room. Bugbugin ko ng todo si Gao Tianfang. Bakit di ko pa rin siya matalo? Ha ha ha. Ha 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 ha. Nakakatawa. Kulong siya sa kalaban sa gravity room. Ha ha ha. Mahina-hina nga ang third gen Singho. Pero magaling din siya. Mas okay ugali niya kaysa sa nauna. Pag nakita ko siya next time, tutulungan ko. Tama ang sinabi ni Boss, Mew. Supervisor. Ang invasion ng Juhu ay unti-unting sumasakop sa multiverse. Kahit ano sabihin mo, lalabanan ko. Invasion ng Juhu. Paano na-invade ang V? Di inasahan ng V na ganun kalakas ang Chaos. Walang depensa, kaya na-invade. Sige na nga, dispatch na ang battleship para tumulong sa Gi. Para magalaw ang ganitong kalaking Jiwoo. At tahimik na naka-infiltrate sa Gi. Baka siya lang na corrupted ang may gawa nito. Kahit mahina siya, walang makahanap sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, si Sujin na lang ang pag-asa. Ngayon, laban muna tayo sa invasion ng Jiwoo. Sobrang laki ng nakulimbat ngayon. Panginoon ng sinaunang halimaw dragong taigo. Iyan ay para sa mismong larangan ng labanan. Hindi natin kaya yan, Mew. Ngayon, nagsimula na ang mga boss ng kumpanya na mag-aksyon. Yung natitira, bahala na si Sujayan. Oras na. Namatay ako ng mahigit 20 ulit ngayon. Bakit kahit lumakas na ako ng ganito, di ko pa rin matalo si Gao Tianfang? Ina-adjust ng kalaban ang hirap base sa lakas mo. Kung hindi, walang saysay ang training na to. Kung nagsawa ka na kay Gao Tianfang, sa susunod, papalitan ko ng Linkian, Jiangke, o iba pa. Mas maganda tingnan naman. Pag di pinalitan, pilit ko pa ring lalabanan si Gao Tianfang. Siya nga pala, nakabalik na ang koneksyon ng kumpanya sa opisina kanina. Dapat normal na ulit ang pagbigay ng mga task.
Malapit nang magsimula ang task, maghanda ka na. Mukhang mahaba habang mission to. At ang nagpaplano ng pagsalakay ay di pa rin kilala. Mag-ingat ka talaga. Sa tingin mo, posible bang may kinalaman ang mga boss? Imposible yan. Walang way. Ang mga boss ay mortal na kaalitan ng mga kalaban natin. Walang gagawa ng ganyang pagtataksil. Sige na nga. Sobra pala ako mag-isip. Naiintindihan ko rin naman na iniisip mo yan. Talagang dapat ipasa ang nag-aalab na damdamin. Kasama ang susunod na tagapagdala habang gumagawa ng task. Doon lang nagpapalitan ng pwesto. Kaso, ang dalawang naunang tagapagdala ay namatay ng di inaasahan. Walang sansang madala kanila. Siya ang lumikha, siya ang unang spark ko. Medyo masama nga lang ang ugali niya. Pero sobrang husay niyang mag-task. Para sa mundo ng apokalipse, handa siyang magsakripisyo. Ang lakas niya talaga, umaasa lang siya sa data at iba't ibang skill sa laban. Di siya kasing lakas ng second gen sa direct combat. Mahusay ang second gen sa training ng Ki. Expert siya sa parehong cultivation at technology. Sobrang lakas, pero napakaromantiko kasi niya. Namatay para protektahan ang client sa mission. Ano to? Iyan ang natirang lakas nila. Tinatanggap ka na nila. Sige na, uwi na tayo. Malapit na ang mission. Sana walang sagabal sa daraanan mo. At sana mas malayo ang marating mo kaysa sa una at second gen. Tama na, bantayan mo muna dito. Hintayin mo akong makabalik.